Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito muli si Joey para sa usapang Biblia at buhay na naman po tayo. Paalala, non-religious po at wala po tayong pinapanigang kahit anumang relihiyon dito po sa ating pong pag-uusapan. At ang Biblia po ay bukas naman para sa lahat, para ating pong basahin at pag-aralan. Ang ating pong pag-uusapan ay yung pag-iwas sa bisyo. Alam niyo po, totoo na kapag talagang nakapasok po ang bisyo sa ating pamilya o isa man lang sa miyembro ng ating pamilya ang malulong o ma-involve po sa bisyo, ay sobrang sasakit na rin talaga ang ulo natin. Marami na po akong na-encounter na ganyan. So napakahirap po talagang pigilin ang tao kapag nalulong sa bisyo. Kaya hanggat maaga, mas mabuti na talagang alamin na po natin kung ano yung ating pong mga dapat gawin. Lalong-lalo na ngayon, marami pong nagkalat dyan sa online, sa internet. Kasama na dyan ang sugal. At kapag ito po ay lumala, ay maaari itong pagsimulan ng kaguluhan sa ating pong tahanan dahil sa mga bisyo. Mahirap pasunurin ng mga anak, magiging tamad siya sa pag-aaral, magiging tamad sa gawaing bahay, kaya nagkakaroon po ng mga hindi pagkakasundo-sundo at minsan ay ginagawa na rin ang bisyo sa loob ng tahanan. Kaya minsan ito ay nagiging sanhi ng kaguluhan sa ating pong tahanan. Kaya hanggat maaga ay mas maganda na makontrola natin o mapigilan natin, lalong-lalo na po yung mga nag-uumpisa pa lang magpamilya, yung mga maliliit pa lang ang mga anak. So, bago po tayo magsisi sa huli, ay gawin na po natin. Bibigyan ko po kayo ng mga ilang paalala o suggestion na pwede nyo pong gawin para hindi po ma-involve ang ating pong pamilya sa bisyo. Unang-una ay huwag nating sanayin ang ating pong mga anak sa karangyaan, lalong-lalo na sa pera. Yung bang tipong bibigyan mo siya ng pera tapos sasabihin mo ay bahala ka na dyan anak kung paano mo yan gagastusin. Yan po ay medyo delikado, no, sa buhay po ng ating mga anak, lalong-lalo na kung siya po ay nag-aaral. Sapagkat ang pera po, dyan po nag-uumpisa ang tukso na maging malaya ang anak natin na gawin niya ang gusto niyang gawin sa buhay. Lalong-lalo na kung siya po'y nag-aaral. Hanggat maaari nga ay sapat lang ang ibigay natin sa kanyang pera. Yung tamang-tama lang sa kanyang panggastos. At huwag nating hayaan na sasabihin natin bahala ka na dyan sa perang yan ay ibibigay ko sa iyo, lalong-lalo na kung sobra ay sasabihin mong bahala ka. Diyan po nag-uumpisa na maging malaya ang ating pong anak sa paggastos, malayang pumunta kahit saan, malayang gawin ang kahit ano. Diyan po dahil po sa sobrang pera. Yung iba sinasabi hindi tayo mayaman anak. Yung mga ganyan, hindi tayo mayaman anak. Huwag kang masyadong umabuso, lalong-lalo na sa pera. Merong mga magulang po na nagsasabi ng ganyan, which is, I think, tama naman po yan. Ikalawa, habang lumalaki po ang inyong mga anak, ay palaging ipaalala na masama ang bisyo. Lalong-lalo na kung nag-uumpisa na siyang magkaroon ng isip, ay ipaalala natin na ang bisyo ay masama at ito po ay walang maidudulot na mabuti sa kanya. Kung pwede nga lang, sabihin natin ng diretso, ay yung pang sinasabing no alcohol, no cigarette, no gambling, no drugs. Yun po yung mga ganyan. At dapat po maging mahigpit tayo sa mga anak natin at tiyakin natin na susundin niya ang ating pong mga sinasabi. At kung pwede,
kung meron kayong kakilala na magiging halimbawa, ay pwede kayong mag-cite sa kanya ng mga halimbawa ng inyong mga kakilala na nakaranas ng mga bisyo at naging pariwara ang buhay. Pwede nyong gawing halimbawa yan para sa kanya. Ikatlo, ipagbawal po natin ang bisyo mismo sa ating pong mga tahanan. Katulad ng pag-inom, yung inuman sa loob ng tahanan, paninigarilyo sa loob ng tahanan, pagsusugal sa loob ng tahanan, at marami pang ibang bisyo, lalong-lalo na ang drugs, no? Ay wag po nating hayaang gawin po yan sa loob ng ating tahanan sapagkat hindi po magandang impluwensya. Nakikita po yan ng ating mga anak. Sapagkat iisipin po ng ating mga anak ay okay lang naman pala no? Iisipin niya na hindi naman pala masama dahil pwedeng gawin sa loob ng tahanan. Yan po yung kanyang magiging mindset. Bagamat hindi pa niya ginagawa, ay magiging mindset na para sa kanya. Kaya iwasan po natin yan. Ikatlo, o ikaapat na pala yun, no? Huwag po nating hayaang nanonood ng bisyo ang ating pong mga anak. Lalong-lalo na kung tayo po ay nasa environment, no? O naninirahan sa mga, kasi meron pong mga lugar na ganyan na malapit lang kayo sa mga may nagsusugal, may nagiinuman, no? At kung ano-anong mga bisyo ang nasa paligid. Huwag po nating hayaan na ang ating mga anak ay nanonood ng kahit anumang bisyo. Kung sugal man yan, inuman, huwag natin siyang hayaan na makihalubilo sa ganong uri ng environment. Hanggat maaari, kung makikita natin siyang lumalapit doon, ay agad po natin pagsabihan. Kung maaari ay pagalitan. Babalaan na ang bisyo ay hindi niya dapat tingnan sapagkat ito nga po ay masama para sa kanya. Ikalima, alisin na po natin sa bahay natin o sa ating pong tahanan ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa bisyo. Kung ito man ay baraha, no, dice, o alak, sigarilyo, alisin po natin yan. Huwag po nating gawing, kung hindi natin i-dispose, ay huwag nating i-display, no? Sapagkat nakikita po yan ng ating mga anak. Hindi po magandang impluwensya sa ating tahanan na meron. Para sa akin lang po, no? Aking opinion. Hindi po magandang impluwensya na nakikita ng mga anak natin na meron tayong mga koleksyon, lalo na kung koleksyon ng alak. Ito naman po ay sa akin lamang, nasa sa inyo po yan. Pero mas mabuti na hindi nila nakikita sapagkat iisipin nila na okay lang. Lalong-lalo na kung ikaw mismo ang umiinom niyan dyan sa inyong tahanan, ay makikita po nila yan. Masabi nila na okay lang yan. No? Hanggat maaari ay alisin na po natin sa bahay natin at huwag na po natin gawin. At ika-anim, kailangan po mas maganda po na palagi tayong maglaan ng panahon sa ating mga anak. Kung ano po yung hilig niya, ay yun yung suportahan natin. Kung mahilig siya sa sports, pabayaan natin siya. Kung mahilig siya sa musika, doon natin siya suportahan. Mas mabuti po kung ano yung hilig ng ating anak, yun po yung ating pong suportahan. At ikapito, panghuli, ay huwag po nating purihin ang bisyo. Kung sakasakali ay merong nagsusugal at binigyan kayo ng pera galing sa sugal, huwag nyo pong purihin yung perang yan. Pwede nyo tanggapin, pwede nyo gamitin, pero huwag nyo ipamumulat sa inyong mga anak na ito ay galing sa sugal at na panalunan at pinupuri pa ninyo. So yan po yung aking pong mga suggestion na pwede ninyong gawin para po sa inyong mga anak para hindi po sila ma-involve sa mga bisyo. Baka naman po meron po kayong tanong. Paano yan, Joey? Kung yung tatay mismo at nanay may bisyo. Siguro po, ang maipapayo ko dyan
ay ang unang-unang maipapayo ko diyan ay mas mabuti na yung nanay at tatay o yung mga magulang mismo ay umiwas sa bisyo. At huwag nilang ipakikita sa kanilang mga anak na sila ay may bisyo. Yan po yung the best po talaga, na umiwas pati yung nanay at tatay. Yun po talagang number one na pwede natin gawin. Kung talagang ayaw natin ang anak natin na maimpluwensyahan ng bisyo, yun po yung una kong maipapayo. Siguro may tanong na naman kayo, paano naman Joey? O hindi na maiwasan ng nanay at tatay magbisyo. Paano yan? Totoo naman po yan. Maganda po yung tanong nyo na yan. Alam nyo po, pagka matanda na ay nagbibisyo, talagang mahirap na pong pigilin yan. Kaya nga dapat hanggat maaga ay kailangan magkaroon na tayong ng mga measures, no, para maiwasan natin ang bisyo. Pero kung sakasakali po na ganyan ang sitwasyon, ay hindi maiwasan ng mga magulang yung kanilang bisyo at ito po ay nakikita ng kanilang mga anak, ay ito lang pwede nilang gawin. Siguro po sila ay maging masamang halimbawa na lang sa kanilang mga anak. Joey, ba't naman masamang halimbawa? Ang ibig ko sabihin, yung masamang halimbawa, ibig ko pong sabihin ay kung talagang hindi ninyo mapigil ang inyong bisyo, kayong mga magulang, ay nandyan na yan, hindi talaga ninyo mapigilan yan, talaga namang hindi mapipigilan yan, kahit sabihin mo pang, wag mo nang, kahit sabihin mo pang iwasan na yung bisyo na yan, baka sabihin lang sa'yo, malaki na yung ipinuhunan ko dito, ba't ko pa ititigil to, baka yan pa sabihin sa'yo. O kaya pag sinabi mong, iwasan mo yung mga bisyo na yan, baka sabihin pa sa'yo, ba't ka ba nakikialam? Ano ba ang pakialam mo? Hindi naman pera mo ang ginagastos ko dito sa bisyo ko. Baka yan po yung sasabihin sa'yo. Pero kung sakali na hindi ka talaga mapigil sa iyong mga bisyo at nakikita yan ng iyong mga anak, katulad ng sugal, pag-inom, sigarilyo, ay yan ay nakikita ng iyong mga anak. Ang pinaka pwede mong gawin dyan, ang may papayo ko dyan, ikaw ay maging isang masamang halimbawa sa iyong anak. Ano po yung ibig ko sabihin? Huwag mong ipapamana ang bisyo mo sa iyong anak. At palagi mong sabihin, huwag na huwag mo akong tutularan. Huwag na huwag mo akong tutularan. Huwag kang gagaya sa akin na ganito. Yan po ang dapat mong sabihin sa iyong mga anak. Kung nagsusugal ka, ay sabihin mo sa kanya, masama ang sugal, huwag mong gagayahin. Kung naninigarilyo ka, huwag mo kong gagayahin. Sabihin mo. Kung naglalasing ka, umiinom ka ng alak at madalas kang naglalasing, ay huwag mo kong gagayahin. Huwag na huwag mo akong gagayahin. Yan po yung ibig ko sabihin, na ikaw ay maging masamang halimbawa sa iyong mga anak para hindi ka nila tularan at hindi sila ma-involve sa bisyo. At makikita nila kung ano yung naging resulta sa iyo ng iyong pagbibisyo. Yan po ang iyong dapat gawin. Alam mo, yung po ang problema kasi natin tayo umiinom, yung anak natin, hinahayaan natin na bata pa umiinom na rin. Minsan kaharap na natin. Hinahayaan na natin na magsigarilyo. Ay minsan inuutusan pa natin bumili ng sigarilyo sa tindahan at ipinasisindi pa natin. Talagang matututo yung bata niyan na magbisyo, no? Kung minsan nagsusugal tayo, hinahayaan natin ang mga anak natin na nakikita rin tayo nagsusugal. No? Kaya yan po ang ibig ko sabihin. Huwag na huwag mong ipapamana ang iyong bisyo sa iyong anak. Palagi mong sabihin na huwag mo akong gagayahin. Alam niyo po, meron po ako isang kakilala na yung kanyang tatay ay talagang nalulong sa bisyo. At ito yung sugal. Hindi lamang sugal, naninigarilyo pa at umiinom. At nagrereklamo na nga yung kanyang asawa, sobra dahil sa kanyang sobrang pagsusugal. Pati nga ang kanyang mga kapitbahay ay nagrereklamo na rin sa kanya. Ayaw naman makialam. Ngunit nagmamalasakit lang sa mga anak at
sa kanyang asawa kung bakit inaabuso niya ang pagsusugal, ang pag-inom at paninigarilyo. At habang siya ay nagsusugal, no, nagmamadyong, nagbabaraha, siya ay umiinom. Merong umiinom sa likod, umiinom din siya, nagtatagay, at habang siya ay umiinom, naninigarilyo pa. So, to cut the long story short, yung magulang na to, yung tatay na to, ay nagkasakit. Nung siya po ay magkasakit, ay ito na rin yung kanyang ikinamatay, yung sakit dahil sa kanyang pag-inom at paninigarilyo at pagsusugal. So, namatay po siya sa sakit. Nung siya po ay mamatay at ibinurol, ang inilagay ng kanyang mga anak doon sa kanyang sa ibabaw ng kanyang kabaong ay nagsulat yung kanyang mga anak at inilagay doon sa ibabaw ng kanyang kabaong, "Salamat po tatay at hindi mo kami tinuruang magsugal. Salamat, hindi mo rin kami tinuruang uminom. At salamat at hindi mo rin kami tinuruang manigarilyo." Yan po yung ibig kong sabihin na ikaw ay maging masamang halimbawa. Pero, ang payo ko, ba't mo pa gagawin yan? E di, mas mabuting umiwas, kontrolin, tanggalin na lang ang bisyo para hindi naman makasama sa'yo. Hindi ka, imbis na mahaba pa ang buhay, yan po ang pinakamabuting gawin. So, yan po aking po may papayo. O, bago po tayo magsisi sa huli, ay gawin na po natin hanggat maaga. Lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang magpamilya, yung mga maliliit pa lang po ang mga anak, ay dapat ay isagawa na po natin upang sa bandang huli ay hindi po tayo magsisi. Meron pong sinasabi sa Biblia, sa Kawikaan 22, sa talatang 6, o Proverbs chapter 22, verse 6, ano po ang sinasabi doon? "Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki ay di niya ito malilimutan." Yan po yung tandaan po natin na sinasabi po ng Diyos dito po sa kanyang salita. Turuan po natin ang mga anak para paglaki niya, hindi niya to malilimutan. Ito ay kanyang tatandaan. Siya po ay magpapasalamat sa iyo at pinalaki mo siya ng maayos. Sana po ay nakapagbigay ako ng konting kaalaman sa inyo kung paano po tayo makakaiwas sa bisyo. At kung nagustuhan niyo po ang aking vlog, ay mag-subscribe na po kayo. At kung inakala po ninyo na ito po ay makakatulong, kung hindi para sa inyo ang vlog na ito, sapagkat marami po sa atin ay nanonood nito, medyo may edad na rin, nakapagpalaki na rin ng kanilang mga anak. Kung inaakala po ninyo na ito naman ay makakatulong po sa inyo pong mga kaibigan, lalong-lalo na sa inyong mga anak na may mga pamilya na rin, ay i-share po ninyo at upang sila po ay mapaalalahanan. Maraming salamat po. Ito po muli si Joey nagpapaalam. Magandang umaga po sa inyo lahat. God bless you.